One of the two major rivers of Linamon, the Larapan River houses several aquatic food resources such as shrimp, crab, tilapia, banak, and even the rare and highly prized pigik. Ang mga tao rin rito, pamasok na suba, dagko na kong tilapia makuha nila, kung panud mo, diri mo kaon. Pero wala din nag-involve, wala mo din nag-engage sa mga illegal fishing. Para nag-poko ito kita mo og palikop. What was once a healthy body of water that flows to the northern part of Iligan Bay has been damaged due to destructive activities of settlers in the past. Datong February 21, 1999, nadami sa mga agrikultura o napoy kinabuhi sa tao sa barangay na po. More or less mga 20 kapin ka tao uban na missing pagali handol garo wa pa nakita. So amo na nga ang katong hitabo mo to nagahatag kadasig og kakuan ba nga unsaon na po mga madipinsahan ang among suba. In partnership with the program's Natural Resources Management component and the local government, residents in this community are engaged in activities to rejuvenate the river to control not only the flooding, but also to bring back the school of fish and other aquatic resources that were abundant in the river years ago. Niingon ni nga unsa dayon proyekto ang dapat nga niingon man sila nga environment kanang na-impact sa environment na resources nato, natural resources. So niingon ni nga una jud atong i-stabilize ang Larapan River kanang because of that prone lagi sila sa plus flood. Catch basin siya kanang duha ka river ang kumbaga ihang gisalod. Buton ang panahon magdungan kani nga lugar mag-ulan patigulog diri sa napo. Karon ang katawhan siguro sa napo pagkabana na nga kuan sa una mga gipagaway bili lang nila ba ang pagtanom og kahoy. Covering a 10-meter by 5-kilometer stretch of Larapan River, the Riverbank Stabilization Project adopted a bioengineering planting technique using a combination of fast-growing species of forests and fruit trees. Para akong hagit nila nga magpakabana ra. Kay dili ra man kini sa amoa kung sa umaabot pa giba. Kay tayo ba siguro nga kung dili mo mulihok karon, kano sa apaman agato pang umaabot mga bata nga kuan naman. So muna gina-emphasize, gi-disseminate, gi-advocacy na ko nila nga kita kabahan ta na nga naglantaw ta dili sa tong katungod lang kundi atong gilantaw to ang umaabot. Tungod kay nakita na mo unsa ka-aktibo ang mga tao. Kay sayang man lang ang milyones ka piso sa MRDP nga program kung wala po'y mo cooperate dili kung baga ang response sa tao hinay. Mauni nga mga kahoy. Una katong kakawati og vetiver, dayon bamboo, dayon hardwood, dayon fruit trees. The Riverbank Stabilization Project is part of the interconnectivity approach of linking interventions from the uplands, the lowlands, down to the coastal areas. The program implements watershed conservation in the uplands, riverbank stabilization in the lowlands, and the coral reefs restoration project in the coastal areas. Results of the projects are gradually becoming visible. The planted bamboo seedlings now measure more than 10 feet high with shoots underneath. Vetiver grass is now more than 3 feet, while kakawati measures around 6 feet tall. The forest and fruit trees also show healthy stand and measures more than 10 feet. Sa ako lang, ubaran sa mga grupo, orang nagpasalamin ako, dili na mo ma-exert ang pinitmog, ang debate na mo ba? Siguro sa buhat na lang kita sa giyon sa pag-giyon sa mga gisuporta, amo po yung balusan o maayo pong kuhan, maayo pong buhat ba? So dako kami pasalamat, yung mirjam nyo sa giyon nag-recommend. So laba po, ang laba po yung sanay sa nagabong sa DE, pasarin mo ako, kay sa gagamay sa na po. Pero nalilian po lang angayan po siguro, pero kami dako po pasalamat kay para lang po sa among pagmaon sa among mga anak sa maabot.